Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, siguro iiklian na lang natin ito, ay yung pong pag-iimbestiga dyan po sa deepfake audio na ginawa ng isang YouTuber, no? Na ginaya niya po ang boses ng Pangulo na nalagay po ang bansa sa malaking disgrasya. Mabuti na lang iniimbestigahan yan. At yun din pong sinabi ng ilang mangbabatas tungkol po dyan. No? At ito po, ang ating iba pang article ay tungkol po sa immigration. Kasi meron pong ginawa, no? Malaking action itong immigration. Mukhang sunod-sunod po ang kanilang operation. No? Kudos po sa immigration, sa BI, Bureau of Immigration. Pero, meron namang isang mambabatas dyan na pinapagalitan sila. Diri mo, tatrabaho ka na pero pinapapagalitan ka pa rin. Ay, ewan ko mga kababayan. Ganun po talaga siguro. Pero kinakailangan di ba? Kaya dapat, ganun talaga. Gawa ka, mapapansin ka pa rin at mapapansin ka pa rin. Di po ba? Tama, mali. No? Saka meron akong nakita pa dito mga kababayan Oh. Ito pa, talagang isang mambabatas lang to, talagang inaano ang Bureau of Immigration. Isama na natin yan. Pero bago po tayong magpatuloy, tulad po ng dati, tayo muna yung magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbibideo replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super chat, super stickers, at ganun din po sa mga katuwang natin dyan sa chat box tuwing may video premiere. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Alam niyo na kung sino kayo. Okay? Para hindi na humaba yung ating video. So, unahin natin, mga kababayan, ito pong deepfake. So, ibig sabihin, yung AI video na ginawa nung isang YouTuber na dapat balita. Ngayon po, wala na Mukhang tinake down niya na yung channel niya kasi natakot siya Biro mo ba naman, gayahin mo yung boses ng Pangulo? Kayang-kaya po yan ngayon sa modern technology. Diba? Actually, napanood ko to sa isang news dito sa sino ba yung ginaya nila? Lahat ng personality ginagaya nila. Kaya delikado to No? Gayahin mo ang boses ng isang personalidad. Tapos, siyempre, pag nagkaroon ng aberya yan, mapuputukan yun. Wala naman siyang kaalam-alam. Yung pala, deepfake. Kaya yun ang disadvantage nitong tinatawag niyong artificial intelligence. Imbis na gamitin sa mabuting pamamaraan, tulad sa mga robots, mga modern equipments, technology, medical equipments, di ba? May mga robot na ngang nagdudo ng surgery, ganyan, sa mga manufacturing. Di ba? May mga robot na gumagawa ng mga menial jobs ng tao. Nagtitimpla ng kape, nagiging sekretarya. Yun. Pero yung babalhulahin mo yung isang tao para malagay sa alanganin, that's it's so foul. You violated their constitutional rights. Di ba? Gamit na gamit yung constitutional rights. Eto po. Dahil nga po dyan, nag-iimbestiga po ang ating DOJ, ang pamahalaan, kung sino po ang taong gumawa na sa likod ng Dapat Balita na YouTube channel. Dapat ka pong mahuli, at panagutin. Ngayon po, base dito sa update sa balita ng Manila Bulletin, Marcos deepfake audio, possible source identified. Ayun. Mukhang meron ng idea ang ating pamahalaan kung sino ang mga ito. Ito po. In a news forum on Saturday, PNP spokesperson Police Colonel Jim Fajardo revealed that they have information on the source of the deepfake technology used to manipulate the audio recording of the president. Initially, may na-identify na po na posibleng source po nitong deepfake audio po na ito. But as to the extent po ng kanyang involvement po dito ay iyon pa rin po ang yung subject ng ating investigasyon. Okay, may idea na sila. Ito namang PNP, puro idea. Tingnan nyo, nasaan si Bantag? Sabi naman ng DOJ, they already know
the whereabouts of Bantag. Nasaan si Kibuloy? May napanood nga akong video sa X account, no? Isang X uploader. Nag-upload siya ng video. Si Kibuloy kasama si Duterte, may kasamang isang senador. Hindi ko naman maipakita sa inyo mamaya, lumang video na yun. Di ba remember, nag-birthday si Kibuloy? Kung lumang video yon, ayaw nating mapeke. Maganda yung latest. Kasi kung totoo yon, latest yon, dapat kasuhan nyo si Duterte, saka yung mga nandoon. Di ba PNP, sabi nyo, kung sino man ang nagkakanlong, abetting Kibuloy, kakasuhan ninyo. O doon pa lang, kung totoo yung video na yon sa X account, nung isang Twitter, andun sila Kasama si Duterte, si Kibuloy. Sabi pa nga, BFF sila Di ba? O dapat, imbestigahan nyo si Duterte, saka yung mga nandun. May mga mababatas pa nga Pero sa isip-isip ko, ano yung veracity nyon? Kung isasama ko, bibigyan ko ng content, mali pala. Lumang video, di na nasa pool tayo. Di ba? Hindi naman. Kaya kailangan alamin pa yung veracity. Siguro itong PMP, hirap na hirap matukoy kung nasaan si Kibuloy kasi the veracity of ng mga information ay hindi nila mapatunayan. So, hirap, di ba? Nagagawa mo trabaho mo, masisisi ka pa. Di ba, yung Tiberos? Si Ontiveros, gigil na sa pulis The PNP is already on the hunt to determine the possible location or origin of the deepfake audio that was manipulated into the video. Whether this is intentional or not, those people behind this deepfake audio will be held accountable, sabi ni Fajardo. Last week, Malacanang debunked a viral deepfake video of Marcos supposedly commanding the AFP to act against a foreign country. The fake video was released amid the heightened tension between the Philippines. Alam nyo na yan. Fajardo assured that the PNP's anti-crime group, which is coordinating with the Department of Information and Communications Technology in the investigation, has already taken down the deepfake audio recording that was manipulated and edited using artificial intelligence. A similar material from different source was also taken down and is now under a joint investigation by the PNP and the DICT. The DOJ has already directed the NBI to hold accountable the person behind the deepfake audio and file necessary legal actions against them. Ayan. Alam nyo ba, mga kababayan, hindi lang yung dapat balita. Nakalimutan ko lang yung YouTube channel nan. Basta meron siyang PH no? Sa kanyang channel name. Talaga, ang pinapakita nila. Pilipinas, barko ng Pilipinas, binomba ng barko ng China sa South China Sea. Amerika tumulong, binomba rin. Ganun po. Those are disinformation. Those are not misinformation. Malaki ang pagkakaiba ng misinformation to disinformation. Ayan dapat, ang tinitingnan, dapat ng ating gobyerno, dapat dito sa DICT, sa PCO, sa NBI, meron kayong cybercrime group together na mag-aanalisa ng mga social media. Pakalat nyo yan, mag-hire kayo para mapigilan na yung mga yan. You are not curtailing their freedom, but you are curtailing the propagation of disinformation campaign by outside forces or domestic or our local. Diba? Hindi. Hinahayaan nyo lang. O hirap na hirap kayo. Bakit? Kulang ba kayo sa pondo? Palakasin ninyo. Ang sabi nga dyan una kong nabalitaan ito mukhang outside force po outside player pala, outside force. Outside player, meaning, hindi sa ating bansa. Kasi anyone can manipulate the voice. Pwedeng hindi Pilipino yan, pero kinopya lang. Ganun. Kaya nga sabi doon, outside player. Hopefully makita po iyan, no? Ng ating mga magagaling sa DICT, PNP, Anti-Cybercrime Group at NBI. Sige, galingan nyo po. No? Pagdasal natin, mapanagot silang mga gunggong na yan. No? Kita na ngang nag-divided na nga, lalo pa. Kung external player yan, dapat silang managot. No? Ikulong natin sila. O di kaya, boycott natin. Ito pa, sino yung mga mambabatas na nag-call out dyan, ha? Manila Bulletin ulit. Di pwede yan.
Gonzales Suarez tells authorities to go after makers of PBBM deepfake clip. Correct. Maski na ako. No, gago kayo, ginagago nyo ang presidente. Walang galang talaga. Kung tagaling Pilipino yan, nakikita nyo ang kabastusan talaga. Wala eh. Because of what? Too much democracy. Hindi kaya silang panagutin ng batas. Hindi karapatan namin to eh. Pero sabi ko nga sa inyo, ang karapatan o ang freedom natin has always a demarcation. At ituro rin dapat sa mga paaralan paano rumispeto sa mga nasa gobyerno. At ganun din ang nasa gobyerno, paano rumispeto sa mamamayan. Di ba? Sa ibang bansa yan, gaguhin mo ang kanilang mga lider, tiyak yan. Pinagpapalo ka na ng latigo. Di ba? Wala eh, puro tayo kabastusan eh. Sabi nila magagalang daw tayo, pero bastos. Oh. Mabait, pero medyo bastos. Diba? Oh, ito po, sino po yan? Mga congressman po, no? Ranking Congressman Aurelio Dong Gonzales Jr. and Pampanga David. Hindi pala Pampanga. And David J.J. Suarez ng Quezon. Oh, mga ranking members ng Kongreso. Refused to let the deepfake video of President Marcos slide saying that the people behind it must be prosecuted. Correct, mas kina ako mag-agree. Gonzales is a senior deputy speaker while Suarez is a deputy speaker in the House of Representatives. This matter involves national security and the malicious dissemination of fabricated information. Sabi po ni Dong Gonzales in a joint statement. He was referring to the digitally altered clip wherein Marcos was made to appear to be giving orders to soldiers to take action against a certain country. He said the concerned agencies, including the DICT and a Cybercrime Investigation Coordinating Center, should promptly conduct an inquiry. The person or persons responsible for the deepfake audio should be prosecuted. We should not allow this to happen again. We should not tolerate criminally minded persons to wreak havoc on our national security and to give our people fake information. Ano pong gagawin nyo dyan, no? Dito sa taong to? Mr. Senior Deputy Speaker, ano pong gagawin nyo sa taong ito? Ito, di ba sabi mo, fake information, ayan. Suarez echoed this and at the same time said that the investigating agency should give the House a periodic report on the progress of its investigation. Ayun, tama yan. I-update ang Kongreso at maging transparent. Good job. Kasi meron pong actually, araw-araw, meron pong yung Congress TV. Malimit nga dyan si Secretary Garin. Pero mahusay naman yun, no? Na bokya lang siya kay Duterte. The Deputy Speaker said the agency could even tap private sector experts in their probe. It should not be difficult for them to identify the origin of the deepfake and those behind it. I suspect this bogus material originated from somewhere in the south of the country. Somewhere south of the country daw. Sino yan? Ay nako. Suarez, nako, mapag-iinitan ka na naman ng mga kulto nitong mga to. He urged the supposed recipient of the President's directive not to listen to imposters and fabricators. I trust that they will heed instructions issued only through official lines of communication and from the chain of command. I believe in the professionalism and patriotism of our soldiers. Correct. Ako nga po pinaalam lang po sa atin ng ating kaibigan, ng ating mga kasundaluhan. Wala po. Kiber po sila dyan sa mga gustong mangyari ng mga minions ni Duterte. Tahimik po ang kasundaluhan. They are just focused on their job. And they are apolitical. Neutral po sila. No? Kaya wag yun nang isipin. Okay, so yan po panawagan ng ating mga mambabatas at ang ating PNP Anti-Cybercrime Group, NBI at DICT, they are working para makita po, mahanap yung mga gonggong na yan at ma-prosecute sila. Eto na. Ito na yung sabi ko sa inyo, nagtatrabaho naman po ang Bureau of Immigration. Ang dami nga po nilang nasasabat dyan. Ito, isa sa mga example sa PNA. Immigration intercepts dubious Vietnamese Chinese nationals. Dubious, kahina-hinala.
Vietnamese and Chinese nationals with suspicious intents were intercepted by Bureau of Immigration. 16 Vietnamese nationals who are suspect illegal online gaming hubs recruits arrived from Ho Chi Minh City on Cebu Pacific Light on April 25th. The primary inspector said the foreigners did not know what places they will be visiting. Alam na. Kasi kung turista ka, alam mo kung anong pupuntahan mo. These foreign nationals have all the complete documents needed as they are pretending to be regular tourists, sabi ng isang Bureau of Immigration officer. On the same day, 5 Chinese males were likewise prevented entry as they were unable to justify their stay in the Philippines. O, ayan. The 5 landed at Terminal 1 in Parañaque from Guangzhou City via Xiamen Air. The following day, ang dami, 3 female Vietnamese and a Chinese man who came from Hanoi were similarly denied entry for suspicious purposes. Correct. Tama po yan. Kudos po sa BI. Meron din po silang na-intercept na parang yung matatraffic, mga Pilipina, pupunta yata ng China, mukhang matatraffic sila, yung trafficking. Hindi pinayagan. Mabuti po. Good job ha, dyan kay Commissioner Tansingco. Tansingco nga ba? Tama po ba yung BI Commissioner ninyo? Good job po ha. O, ito po, pakita ko lang sa inyo ha. O, para sawa-sawa kayo. The same news agency, Philippine News Agency. BI intercepts recruiter 8 trafficking victims in Pampanga. The Bureau of Immigration in Pampanga has intercepted a suspected human trafficker and 8 of her victims recruited to work in Israel naman ito. Grabe Biruin nyo. According to the victims, they were enticed to work as hospital and hotel cleaners in a safer part of Israel with a promised monthly salary of 60,000 to 80,000 pesos. Ang gulo sa Israel Ba't ka pupunta doon? Isip-isip nga. O yan, illegal recruiter yan. Ita-traffic niyan. Buti naman. Kudos sa BI ha. Kudos. However, may isa pong mambabatas na pumuna sa kanila. Sa Bureau of Immigration. Pasensya naman po Commissioner Tansingco. Kung merong good news, may bad news nga ka naman dito sa iyong departamento o sa iyong ahensya. Manila Bulletin. Chides BI. Strict on Pinoys going abroad. Lax on Pogo. Sa Tagalog, pinagalitan, kinall out ni Senator Chis Escudero ang Bureau of Immigration kasi sabi niya, ang Bureau of Immigration masyadong stricto sa mga Pinoy pag mag-a-abroad. Halimbawa na lang, di ba ang daming tawag dyan, yung na-off board? Tama ba yun? Yung naiiwanan ng flight kasi na sila sa number yung na secondary, parang ganon ang tawag dito kasi secondary. Ang tagal interview, gusto i-justify lahat yun, kompleto mo sa dokumento. Di ba ang daming ganyan na off board? Sayang yung pamasahin nila. Hindi mo sila i-reimburse. Di ba stricto masyado? May karapatan naman siguro ang BI kasi they want to scrutinize these people tulad na lang yung nasabat nila na 8 na pupunta ng Israel. Pero kung yun namang mag-a-abroad ay hindi naman kahinahinala, magtutur lang. Nagsasabi naman ng katotohanan, palabasin nyo na. Diba? O ngayon, mahigpit nga kayo sa mga Pinoy na nag-a-abroad daw, pero lax naman kayo. Yung pabanjing-banjing lang kayo pagdating sa Pogo. Yung ano ba ito ibig sabihin ng Pogo? Philippine Gaming o Philippine Offshore Gaming Operators. Ayan, na-call out po kayo. Pagdating sa Pogo, para kayong mga, wala lang, okay lang yan. Sige, Pachok. Pasensya naman po, Commissioner Tansingco si Senator Escudero po nagsabi nito Senator Francis Chis Escudero can't help but note that while the Bureau of Immigration is strict on Filipinos going abroad, it is very lax when it comes to Philippine offshore gaming operators, employees, or players entering the Philippines. Istrikto sila sa mga Pilipinong umaalis pagdating sa pag-o-upload, pero ang luwag-luwag naman nila pagdating sa mga Pogo employees. Pogo players. Ayan po hindi po ako ang nagsabi niyan BI Commissioner Tansingco Hindi ba dapat stricto tayo sa nakakapasok sa ating bansa at maluwag tayo sa kapwa nating Pilipinong nais makipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala naman tayong polisiya laban sa pagiging OFW? Ang problema lang po, Senator Chis Escudero, in defense of BI, marami po kasing nata-trafficking. No? Pero sa BI naman, kung alam nyo naman legit
Na OFW yan, legit na magtutur lang. Go! Di ba? Wag na yung parang nag-aantay kayo ng money. O, di ba? Pasensya naman po BI Commissioner Tansinko Hindi naman po lahat ng BI employees ay ganun po. Meron po talagang mga bulok na kamatis. Escudero maintained this after Senator Sherwin Gatchalian recent filing of a resolution seeking an inquiry into reports of foreign students in Cagayan allegedly paying up to 2 million pesos per degree. Correct naman po. Kasi sinasabi nga nila, sabi nung mga nandun sa Cagayan, na napirmahan naman yan ng kasunduan ng Ministry of Education daw ng China at itong CHED noong 2019 together with the concurrence of the Bureau of Immigration. 2019. Sinong presidente? Diba si Digong? Pero nagiging abusado po eh. Sa kasulatan, how many students per year ang pwede nyong gawing isang parang exchange students or foreign students? Tulad po na sinasabi ko, nagturo ako sa isang kolehiyo. Sa isang namin, yung Department of Business of Management. Yung mga international students namin are from Bhutan. No, country of Bhutan. Alam niyo yan siguro. Kung hindi pa, i-search nyo na lang. Isa o dalawa lang. Malaki na ang 5. Pero hindi po sosobra ng 5. Kasi yun lang allowed ng CHED. He says that BI is the first agency that he will invite in the event that he will be tasked with investigating this concern. In filing Senate Resolution number 1007, Gatchalian aims to determine the veracity of the allegation of the foreign students, which University of the Philippines Professor Chester Cabalsa revealed. Cabalsa, the founding president of the think tank International Development and Security Cooperation, also reported that some of these students do not attend their classes. Siyempre, hindi nga natin kung anong ginagawa di ba? Gatchalian earlier urged the Commission on Higher Education to investigate such reports. For its part, CHED implored Cabalsa to formalize a complaint before initiating an investigation as CHED has not received any complaints of violation committed by any higher education institute. So, yun po, yung sinabi ni Gatchalian, advice niya doon kay Cabalsa, mag-file ka muna ng investigation bago ka tapos mag-file ka ng formal complaint. Hindi yung parang mini-media. Ang tanong nga diyan, saan siya magpa-file ng formal complaint? Di ba, Gatchalian? Tulungan mo na lang, di ba? Reports surfaced that there has been an increase in the number of Chinese students roaming around Cagayan, particularly near the EDCA sites in the province. Escudero said he will also highlight this concern since he has also heard reports that the armed forces of the Philippines barring investors from China, with which the country has no quarrel with. Pinipigilan nila sa iba't ibang parte ng bansa at ang ginagamit na dalan ay malapit na sa kampo doon. Nais kong malaman, may polisiya na ba talaga ang pamahalaan kong nito? Pangalawa, anong pakialam ng AFP at anong kapangyarihan ng AFP pagdating sa mga namumuhunang negosyante na dayuhan dito sa ating bansa kung kanilang mga... Ang tanungin mo muna, totoo bang mga negosyante yan? Bakit doon pa sila magtatayo ng kanilang negosyo na malapit sa EDCA sites? In an ordinary sense, sa mga hindi mambabatas na tulad ko, iisipin ko, baka mga spy yan. Kasi may base dyan. Bakit yan magtatayo? Wala na bang ibang lugar? O how many kilometro ang layo? Di ba? Kung close proximity lang, ay kaduda-duda. Dito nga sa Midwest, alam niyo ba ginawa nung isang governor ng isang state? Kasi may mga military base doon sa lugar nila. Talagang mga malalaking bases. Daming faktorya daw ng incheck doon. Anong ginawa nila? They come into a consensus to a vote. Inexpel nila yung mga Chinese businessman doon sa malapit sa base. Inexpel nila. Sabi lang nila, it is our right. It is for the safety of our state. Tapos tayo ganito. Maging naman tayo. Conscious naman tayo. Diba? Maging conscious tayo. Simpleng dahilan lang yan. You don't need a book. You don't need something. Ito ang base ng EDCA. Dito ka, magtatayo ng manufacturing o warehouse mo. Diba? Dapat may certain limit. Kaso yan, pag tinayuan pa ng radar yan, may mga, alam nyo ng incheck, modern technology ng military nila. Diba? Isip-isip din. Kayo naman,
Hindi porkit sinasabi niyong mangangalakal, tapos mangangalakal malapit sa EDCA sites. Kaduda-duda, di ba, Senator Escudero, Gatchalian? Kaduda-duda talaga. Tapos yung mga estudyanteng inchik, hindi pumapasok sa klase. Ano ginagawa? Pabanjing-banjing. Ano ginagawa ng institusyon na kung saan sila naka-enroll? Dahil ba nagbayad ng malaking halaga? Okay na? So, ibig sabihin, hindi sila nandun para mag-aral. Ano? Alam na. Ito pa, sabi ni Escudero, sa dami ng EDCA sites, ang daming lugar na hindi pwedeng pasukan ng mga dayahan kung sakasakali. O ilan ba ang EDCA sites? Siyam lang naman. Scattered pa. Sa ating mga bansa, 2 lang naman sa Cagayan. O, ilan sa Cebu? Ilan sa Pampanga? Di ba? Ang dami naman pwedeng pag-investoran eh. Bakit sa Cagayan? Ano meron sa Cagayan? Bakit malapit pa sa EDCA? Di ba? Yung isang ano dyan, nagtatrabaho sa Pogo sa Manila, sabi niya, nag-request siya na ilipat siya dun sa isang Pogo sa Cebu na malapit sa EDCA. O kita niyo? Di ba kagaguhan yun? Anong ginagawa nila sa loob ng Pogo? Sige nga, tell me, Escudero. Di ba? Kapwa mo mambabatas. Sa Tarlac, nahuli sila doon. Di ba? Yung sa Pasay, nahuli rin. Si Hontiveros din yun. At bakit nila nililimitahan lamang sa bansang China? Patawag mo si Browner. Patawag mo si DND chief. If you have the guts. Para malaman mo. Di ba? Alam mo naman yan, Escudero eh. Maski na hindi ka nag-military. Alam mo yan. Ordinaryong mamayan nga, malalaman yan eh. Ba't yung magtatayo dyan? Kampo ng military yan. At ikaw ay foreigner. Yun ngang kapwa mo Pilipino, mga hudas na eh. Tapos foreigner pa. Hindi ka ba magiging ano niyan? Magiging pobik niyan? Di ba? Grabe mga kababayan. Di ba? So yan, mag-iimbestiga lang daw po siya. Patatawag niya ang BI. Patawag mo na rin ang AFP, saka si DND chief. Para sigurado. Maunawaan mo, mapaliwanag sa'yo. Di ba? Kayo po, mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan? No? Yung sa deepfake audio, mukhang malapit na pong matukoy kung sino yan. At ito nga pong Bureau of Immigration na nagtatrabaho naman. Pero ipapatawag pa rin ng Senado. Gawa nga ng dumadaming mga inchik. No? Diyan po na mga kunwaring estudyante. No? Okay, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.